Ano masasabi mo sa lugar na ito? Ayos lang naman. Ano nga palang sabi ng kuya mo sa pagtira natin dito? Wala namang kaso sa kanya. Gusto nga raw niya na merong tatao rito sa bahay niya eh. Nag-aalala din kasi siya na baka masira to kung walang titira. Sabi pala niya, hindi naman daw natin kailangang magbayad sa upa. Siya pa nga daw ang binigyan natin ng pabor eh. Para pala ditong probinsya, no? Ang daming mga puno. Oo, pero malapit pa rin sa Maynila. Hindi ko problema ang biyahe papasok sa trabaho. Sana naman mababait ang mga kapitbahay natin. Pagod na kasi akong makisalamuha sa mga taong magaling lang kapag kaharap. Malalaman natin sa mga susunod na araw kung ano bang ugali ng mga kapitbahay natin. Pwede naman na hindi ko na lang silang pansinin. Hindi naman yata tama yun. Kalimutan mo na kasi ang pangit na karanasan natin sa dating tinitirhan natin. Matinding trauma lang kasi ang inabot ko doon. Sobrang bait na natin pero tayo pa rin ang pinasama. Alam ko naman yun. Kaya nga inilayo na kita ron eh. Ang mabuti pa ipagluluto na kita ng almusal mo. Maghanda ka na rin, papasok ka pa eh. Sige, maliligo na muna ako. Kagabi lang kami dumating sa bahay na yun na pag-aari ng bayo ko na nasa Canada na ang buong pamilya. 2 taon nang bakante ang bahay. Hindi kasi mapagdesisyonan ng mag-asawa ko ibebenta ba o pauupahan na lang muna. Sakto naman naghahanap kami mag-asawa ng bahay na pwedeng upahan. Inalok na lang ng kapatid niya ang bahay nila. Nang makapasok sa trabaho si John, tsaka ko naman inayos ang mga dala naming gamit. Wala akong alam ang ginagawa ko palang munting ingay. Nakakuha ng atensyon ng kapitbahay namin. Nay, sa tagal na yatang walang nakatira sa kabilang bahay may nagmumulto na. Ay, nagpapaniwala ka naman sa multo. Ano, naalimpungatan ka yata mula sa pagkakatulog mo eh. Kanina pa po ako gising. Hindi lang ako bumabangon dahil pinakikiramdaman ko ang kabilang bahay. Kanina ka pa pala gising. Hindi ka pa bumangon para matulungan mo ko dito sa mga labahin ko. Pare-pareho na lang talaga kayo ng mga anak mo. Mga tamad kumilos dito sa bahay. Bakit ba kasi tumatanggap pa kayo ng labahin eh? Nagre-reklamo na nga kayong napapagod na. Lagi nyo na ngang dinadaing na masakit ang katawan nyo. Kung hindi ko to gagawin, paano ang araw-araw na baon ng mga anak mo? Pwede naman silang hindi magbaon ng pagkain eh. Kalapit-lapit lang ng eskwelahan oh. Kami nga ni ate noon madalas na walang baon. Tulad mo na naman nung araw, talaga namang mahirap ang buhay natin noon. Kaya nga po kung wala, magtiis sila. Kailan ka ba maghahanap ng trabaho? 1 taon na lang gagraduate na sa senior high ang anak mong si Neo. Nagsabi ang anak mo na gusto niya magkoleyo. Kulit naman ng batang yun talaga, oo. Sinabihan ko naman siya na magtrabaho na lang para makatulong sa inyo. Libre naman mag-aral sa public Ang kailangan mo lang paghandaan ng pamasahe niya araw-araw. Saan naman ako kukuha ng 150 araw-araw para ipamasahe niya, ha? Kaya nga ngayon pa lang dapat paghandaan mo na. Akala nyo yata ganun kadali lang ang ipinagagawa nyo. Hoy, obligasyon mo yung mga anak mo. Aba, Emilia, para kang hindi nanay Hindi ko naman tinatanggi ng mga anak ko sila. Bakit ayaw mong kumilos para mapag-aral mo sila? Susubukan ko po, pero ayokong mangako. Alam nyo naman na 4 ang mga yan 3 lang naman ang dapat mong suportahan. Yung bunso mo may ama naman niya na magbibigay ng kailangan niya. Yung 3 anak mo ang tulungan mo. Ang taas naman kasing mangarap Kami nga ni ate, hindi nakatapos. Huwag mong itulad sa'yo mga anak mo. Makikinabang ka rin naman oras na makatapos ang mga yon. Sigurado naman na tutulungan ka nila. Naku, sa ugali nila na pala sagot, malabo ho yan. Kasalanan mo rin naman kasi Sa loob ng ilang taon hindi mo man lang sinubukan na ilapit ang loob mo sa kanila. Tama na nga yan, Nay. Ang aga-aga Narinig niyo ba yun? May kumalabog na naman sa kabilang bahay. Sabi ko na sa inyo may multo sa kabila. May lumipat na dyan na mag-asawa. Nakita ko umalis yung lalaki sakay ng motor. Malamang ang babae ang naririnig mong gumagawa ng ingay. Baka nag-aayos. Ha?
Kailan sila lumipat? Kahapon ng umaga wala pa namang tao dyan. Hindi ko alam. Kapag lumabas ang babae, pwede mo namang tanungin. Sandali nga lang, masilip nga sa labas. Baka makita ko yung babae na tinutukoy nyo. Palaging ganun ang pag-uusap ng mag-ina tungkol sa mga anak ni Emilia. Sa kasalukuyan, may kinakasama siya at may anak sila na batang lalaki at 3 taon pa lang. Ang 3 niyang anak, iba-iba ang ama na hindi siya pinakisamahan. Sa lahat ng mga kapalpakan niya sa buhay, ang inang si Aling Sel ang lagi niyang karamay. Nakita mo ba ang bago nating kapitbahay? Hindi po lumalabas Pero nasilip ko po sa may bintana yung babae. Nag-aayos nga ng mga gamit kaya maingay. Kaano-ano kaya nilang may-ari ng bahay? Baka naman po umuupa sila. Di sana may nakapaskil sa labas na pinauupahan ng bahay na yan. Malalaman po natin kapag nakausap natin sila. Matagal ding nabakante ang bahay na yan Buti may bago nang nakatira. Akala ko nga ibebenta na yan ng may-ari. Siya nga pala. Bakit hindi umuwi si Aljun kagabi? Sa bahay po ng nanay niya umuwi kagabi. May sakit po kasi. May sakit pala ang biyenan mo Bakit hindi mo man lang dalawin? Tsaka na lang po. Tinatamad po ako Baka isipin naman ng nanay ni Aljun, pumupunta ka lang sa kanila kapag may okasyon. Kapag may sakit siya hindi ka man lang dumalaw. Baka gusto rin nilang makita ang apo. Wala din po kasi akong budget hindi pa sumasahod si Aljun. Yan na nga ang sinasabi ko Kung bakit kasi ayaw mo magtrabaho. Nagpapahanap pa ho ako kay ate. Ang dami mo naman kasing naging trabaho nun pero ang bilis mong manawa. Hindi mo man lang iniisip na may mga anak ka na dapat suportahan. Sana nagtiyaga ka na lang. Ano po bang magagawa ko kung hindi ko na gusto sa mga dating trabaho ko? Hanggang ngayon wala pa rin direksyon ang buhay mo. Hindi ko alam kung ano ba ang gusto mong gawin Kung lagi nyo na lang ho akong sesermonan, mabuti pang umuwi na lang kami ni Aljun sa kanila. Tapos iiwan mo sa akin ang 3 mong anak habang nagpapakasaya ka? Nakakapagod na kasi kayo Ako ba, hindi napapagod? Imbis na nagpapahinga na sana ako at ini-enjoy na lang ang pension ko. Sige pa rin ako sa paghahanap buhay. Dahil naaawa ako sa mga anak mo. Kapag po nakahanap ako ng bagong trabaho, wag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa mga anak ko. Sana nga dahil matanda na rin ako. Hindi habang panahon narito ako sa kanila. May 1 linggo na kami nakatira ng asawa ko sa lugar bago ako lumabas at nakisalamuha sa ibang tao. Ang unang nakilala ko ang mag-inang Aling Sel at Emilia. Unang kita ko pa lang sa kanila, magaan na ang loob ko. Likas kasi sa mag-ina ang pagiging palakaibigan at pagiging masayahin. Kapag may kailangan kayong mag-asawa, huwag kayong mag-aatubili na lumapit sa amin Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo Salamat po, Aling Sel. Kayo din po kung may kailangan, kumatok lang kayo sa bahay. Siya, maiwan ko muna kayo ni Emilia. Dadalhan ko pa kasi ng pananghalian ng mga apo ko Sige po, Aling Sel. Malapit nga lang pala dito ang eskwelahan, no? Oo. Maliit lang naman ang eskwelahan dito Hanggang grade 6 lang. Yung panganay ko sa bayan na nag-aaral. Mabuti ka pa, may mga anak na. Huwag mo sanang mamasamain ang pagtatanong ko, ha? Total, tinuturing naman na kitang kaibigan Bakit nga pala wala pa kayong anak ng asawa mo? Ilang taon na kayong nagsasama? 7 taon na kaming nagsasama. Minsan na rin akong nagbuntis. Nakunan lang ako nung magwa8 buwan na ang tiyan ko. Ay, sayang naman. Bakit ka nakunan? Simula pa lang sinabihan na ako ng doktor na maselan akong magbuntis. Kahit anong pag-iingat ko nakunan pa rin ako. Ilang taon na sana ang anak niyo kung nabuhay? 4 na taon na sana. Siguro, hindi talaga para sa inyo ang sanggol na yun. Gawa na lang kayo ulit. Sana nga ganun kadali. Hindi rin naman ganun kadali na magpalaki ng anak sa panahon ngayon. Ang titigas pa ng ulo.
Maswerte ka pa rin dahil nariyan lang ang nanay mo. Yung iba nga, bukod sa marami ng anak, wala pa silang katuwang. Swerte talaga ako kay nanay. Siya talaga ang nagiging sandalan ko. Ikaw ba? Nasaan ang mga magulang mo? Matagal na silang sumakabilang buhay. Mga kapatid na lang ang meron ako. Lahat kami pamilyado na. 5 nga pala kami at ako ang pangatlo sa amin. Kami naman, 2 lang magkapatid. Madalas pang mag-away. Mabuti nga nakabukod na siya. Normal naman na siguro sa mga magkakapatid ang nag-aaway. Ganyan din kasi kami. Pakialamera kasi yon. Laging nagmamagaling Palpak din naman magpalaki ng mga anak. 2 lang ang anak niya, pero grabe ang bibig sumagot sa kanilang mag-asawa. Isipin mo na lang siguro na nagmamalasakit lang siya sa inyo ng mga anak mo para hindi sumama ang loob mo. Akala yata niya ganun kadali na magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Nakakainis minsan ang ugali niya. Ano nga palang pinagkakaabalahan mo para kumita? Kung ano-ano. Minsan, nagluluto ako ng merienda kapag may order. Ay, kapag pala may okasyon sa inyo sa akin ka na lang umorder ha? Oo ba? Kapag uuwi ako sa amin o order ako sa'yo, mahilig sa pansit ang mga kapatid ko Ay, aasahan ko yan ha. Malaking tulong yan, kahit pambaon ng mga anak ko sa eskwelahan. Hindi ka naghahanap ng trabaho? Hinihintay ko pa yung ate ko May trabaho daw siyang ibibigay sa akin. Pero naghahanap na rin ako ngayon. Mahirap na rin kasi kung aasahan ko ang sinasabi ng kapatid ko. Nabuti ka pa nga Hindi mo kailangang magtrabaho pa. Matagal din ako nagtrabaho. May 1 taon pa lang naman akong tumitigil. Wala ka bang balak na bumalik sa trabaho? Pinag-iisipan ko nga dahil naiinip ako sa bahay. Kailangan ko lang munang kumbinsihin ang asawa ko. Ayaw na niya kasi akong pabalikin sa trabaho Mabuti ka pa. Hindi obligado na magtrabaho. Iba-iba lang tayo ng sitwasyon pero hindi ibig sabihin nun na wala akong problema. Kumpara naman sa problema ko. Pag-iisip pa lang ng kakainin namin ng mga anak ko Ang sakit na sa ulo. Hindi ba nagsusuporta ang tatay nung 3? Yung tatay ni Neo, may sarili ng pamilya at wala ding trabaho. Yung tatay naman ng 2, ayun, hindi rin maaasahan. Mabuti nga si Aljun nagbibigay naman. Kaya lang, sa anak lang niya. Hinahanapan pa nga ako minsan Dapat nga talaga may trabaho ka rin. Kawawa naman kasi ang mga bata kung hindi mo maibigay ang pangangailangan nila. Naku, kami nga ni ate mas mahirap ang pinagdaanan dahil wala ding kwenta ang tatay namin. Ay nako, lahat na ng bisyo, nasa kanya na. Kung naranasan mo ang hirap, huwag mo na sanang hayaan na maranasan din ng mga anak mo. Kaya nga nagsisipag ako para maibigay sa kanila ang buhay na hindi ko naranasan nun. Ganyan talaga ang isang ina. Lahat gagawin para sa mga anak. Dahil mabait naman sa akin si Emilia kapag nag-uusap kami at tingin ko totoo ang pakikiharap niya sa akin, ni minsan hindi sumagi sa isip ko na meron siyang sinasabing negatibo sa akin. Yung si Zenny, may pagkatamad din. Bakit mo naman nasabi yan? Mukha naman siyang masinop sa bahay Ilang beses na ako nakapasok sa kanila Ultimo alikabok mahihiya sa linis. Hindi naman po sa bahay Bata pa naman siya at may tinapos. Ayaw magtrabaho. Gusto lang niyang nasa bahay at humilata. Baka naman ayaw siyang payagan ng asawa. Gusto nga po ng asawa niya na magtrabaho na siya para makaipon sila. Akala ko ba ayos naman ang sahod ng asawa niya? Pipilitin ba siyang magtrabaho kung malaking sahod? Sa bagay nga. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon Swerte na nga lang nilang mag-asawa. Libre na silang pinapatira sa bahay nila. Mas maganda pa rin na may sarili silang bahay kaysa makikitira. Kahit anong bait kasi ng tao, meron pa rin niyang masasabi. Ay, hayaan na lang natin sila. Buhay naman nila yun Nasabi ko lang naman po sa inyo dahil nagkikwento siya lagi sa akin ng mga ganap niya sa buhay. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya Siya nga pala. Inalok ko nga siya na dito na lang sa ating magpalaba Nakita ko kasi na dinadala pa niya sa laundry shop ang mga damit nila mag-asawa. Kaya pala wala akong nakikita ng mga nakasampay sa labas. Ang tamad, di ba, Nay?
Dadalawa na nga lang sila hindi pa makapaglaba. O baka naman pasosyal din siya gaya ng iba. Bah, galing din naman siya sa mahirap Labas na tayo sa kung ano ang dahilan niya. Ang mahalaga naman sa akin ay pumayag siya. Dagdag kita rin yun, no? Tutulungan ko na lang po kayo sa paglalaba. Ay nako, mga apo nyo naman kasi hindi man lang tumulong. Mga batugan din. Wala man lang kadiska-diskarte. Kanino pa kaya nagmana ang mga anak mo? Aba, hindi sa akin Ikaw ang nanay nila, dapat ikaw ang unang paprotekta at magtatanggol sa kanila. Hindi yung kung ano-ano pang ibinabato mong salita sa mga anak mo. Totoo naman po kasi. Kahit totoo man yan, wag mo nalang sabihin sa harapan nila. Palakasin mo na lang ang loob nila para magkaroon sila ng bilib sa sarili. Hindi yung mga mahiyain kapag may ibang tao. Baka alam mo nga, hindi makabasag pinggan kapag may ibang tao. Kawawalang yan naman sumagot sa akin. Minsan kasi ikaw na rin ang dahilan ko bakit nawawalan ng respeto sa iyo ang mga anak mo. Katulad ba nung dalawa pa lang sila? Nakiusap sa iyo ang anak mo at kahit ako na mag-focus ka na lang sa kanila. Pero anong ginawa mo? Naghanap ka pa ulit ng batong ipupukpok sa ulo mo. Sana naman itong pang-apat matino na. Nakikita nyo naman po na mabait at responsable si Aljun. Huling lalaki ko na po siya sa buhay ko. Kaya lang napansin ko na ang tanggap lang niya ay ang anak niyo. Dapat matutunan din niyang mahalin ang 3 mong anak. Lalo't umpisa pa lang alam niya ang tungkol sa kanila. Matitigas nga po ang ulo. Lalo na yung siniyo na akala mo kung sino. Paano mapapalapit sa kanila ang asawa ko? Alangan naman na hayaan mo na lang. Ang importante naman hindi sila sinasaktan ni Aljun. Kung kayo lang ng anak mo ang gagastusan niya, dapat lang magtrabaho ka rin. Si nanay ang kulit din no? Ano pa ba ang ginagawa ko? Tsaka naghahanap naman na ako ng trabaho Naiinip na ako, Emilia. Wag na po kayong mainip. Sa Lunes po pupuntahan ko yung sinasabi ng kaibigan ko. Mabuti naman kung ganon. Sana naman tumagal ka na sa magiging trabaho mo. Mag-a-apply pa nga lang po Kung may backer ka naman, siguradong matatanggap ka na. Meron nga po. Ay, siya nga pala, Nay. Kapag po nakapagtrabaho na ako kayo na po munang bahala kay Zion Ha? Akala ko ba sabyanan mo iiwan ang anak niyo ni Aljun? Malinaw naman siguro sa'yo ang sinabi ko na ayoko na mag-alaga ng bata. At hindi ko na rin kaya. Kasi po, Nay, gusto nung biyenan ko na bigyan ko siya ng pera kada sahod ko. Para naman kasing hindi niya apo ang anak ko. Wala naman yata siyang presyo na sinabi. Tsaka, natural lang na bigyan mo siya bilang pakonsuelo man lang. Baka maubos lang ang sahod ko sa kanya at sa mga gastusin ng mga bata. Baka akong naghahanap buhay wala man lang maibili para sa sarili. Bakit ba kailangan mo pang isipin ang sarili mo? Dapat lang naunahin mo muna ang mga kailangan ng mga anak mo. Parang tinatamad na tuloy akong magtrabaho. Aba, Emilia, kung ganyan ka rin lang mag-isip, mabuti pang bumalik na lang kayo ni Aljun sa kanila. Bago dumating ang araw ng Lunes, humiram pa sa akin si Emilia ng pera na gagamitin sa pag-a-apply sa trabaho. Dahil nakakaluwag naman ako, pinahiram ko siya. Excited din ako na makapagtrabaho siya para sa mga anak niya. Dahil kapitbahay ko lang sila, nakikita ko naman ang kakulangan sa mga anak niya. At hindi ko maiwasan na maawa. Minsan naging topic namin ng asawa ko si Emilia. Nagulat ako dahil hindi pala maganda ang impresyon ni Jan sa kanya. May ipinakita ba siya sa'yo na pangit? Wala naman. Para kasing hindi nag-iisip Ikaw talaga, umandar na naman ang pagkasuplado mo. Ang babait nga nila lalo na si Aling Sel. Halata namang mabait talaga ang nanay niya at mapagmahal sa mga apo. Siguro, kaya mabigat ang loob ko kay Emilia dahil nakikita ko na para siyang pabaya sa mga anak niya. Magtatrabaho na nga siya para matustusan ang mga pangangailangan ng mga anak niya. Dapat lang dahil mga anak niya yun Kung umasta kasi parang dalaga lang. Ayaw ng responsibilidad. Hindi naman siguro.
Nagkataon lang na minala siya sa mga lalaking nakilala niya. Pero itong asawa niya ngayon, mabait naman at responsable. Yun nga lang, tingin ko hindi sapat ang kita para sa kanilang lahat. Alam naman pala niyang malas siya eh. Hindi pa siya nakontento sa mga anak. Parang naiinis ka nga talaga sa kanya. Naaawa kasi ako sa nanay niya at sa mga bata. Hindi tama na maranasan nila ang ganun. Magkaibigan naman kami ni Emilia. Lagi ko nga siyang papayuhan para hindi na siya ulit maligaw. Mag-iingat ka sa paglapit mo sa kanya ha. Baka mamaya nagmamalasakit ka lang, ikaw pa ang mapasama. Baka nakakalimutan mo na ang ginawa ng mga taong kinuring mong mga kaibigan. Tingin ko naman iba si Emilia sa kanila. Totoong tao siya at mabait. Ay, naku, sige ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka. May isang buwan na rin mula nang mag-umpisa sa trabaho si Emilia. Madalang na rin kami magkita at magkausap. Dahil madalas siyang umaga umaalis at gabi nang umuuwi. Si Aling Sal na lang ang nakakausap ko katulad ng araw na yon. Kasama niya ang bunsong apo na si Zion. Akala ko ba nasa lola niya si Zion? Nandito pa po pala siya? Ibinalik dito ni Emilia. Hindi naman daw naaalagaan dun eh. Eh di kayo na pong magbabantay sa kanya. Ganun na nga. Ayaw ko nga sana eh. Kaya lang nagulat na lang ako na dala na ni Emilia kahapon. Hindi naman sa ayaw kong alagaan. Pero matanda na kasi ako eh. At meron na ring nararamdaman sa katawan ko. Ganyan po kasing edad kakulitan pa. Kailangan po talaga mahaba din ang pasensya. Ewan ko ba dun kay Emilia? Mas hamak naman na bata pa ang biyenan niya kaysa sa akin. At wala rin naman iniintindi. Ayaw dun ipaalaga. Baka po hindi rin siya mapalagay na hindi naaalagaan ng maayos ang anak niya. Baka po gusto niyang nakikita pag uwi. Tingin ko dahilan lang niya yon. Ayaw lang niya talaga mabawasan ng sahod niya. Kahapon pa nga kami nag-aaway eh. Sabi ko kasi ibalik si Zion sa biyenan niya. Aba, sabi ba naman eh, titigil siya sa pagtatrabaho kapag ipinilit ang gusto ko. Hindi man naisip na marami din akong ginagawa. May ugali din po pala si Emilia. Ay, oo naman. Sana lang eh, hindi manawa sa trabaho niya. Isa rin kasi sa ugali niya kapag nagsawa basta na lang titigil. Hindi man lang inisip ang mga anak na nag-aaral. Sana naman po makapag-isip-isip na siya ngayon. Kawawa po kasi ang mga anak niya. Wala nang tigil ang bibig ko sa kakapang-aral sa kanya eh. Pero hanggang maging 4 ang kanyang anak hindi pa rin nagbabago. Papayuhan ko din po siya ng mga dapat niyang gawin. Baka sakali po na makinig sa akin. Sige nga. Baka sa'yo makinig kung dalawa na tayong nagpapayo sa kanya. Napapagod na rin kasi ko eh. Lalo na nag-aasikaso pa ako ng mga anak niya. Hindi man lang niya mapaghandaan ng almusal. O di kaya maipaglaban ng mga uniforme. Akala ko po mabait at maasikaso siya sa mga anak. Iba po kasi ang sinasabi niya sa akin. Hindi ko naman sinisiraan ng sarili kong anak. Gusto ko lang sigurong may mapagsabihan. Huwag po kayong mag-alala, handa po akong makinig sa inyo. Makakatulong din po ang naglalabas ng saloobin. Gagaan po ang kalooban niyo. Mas nag-aalala ako sa mga apo ko kapag nawala ako. Gusto ko sana na may maayos na silang trabaho bago ko lisanin ang mundong to. Kaya lang mukhang susunod lang sa yapak ng ina nila. Ayaw kasing gumawa ng paraan ni Emilia kung paano mapag-aaral ang panganay niya Matalino pa naman. Marami naman po ang libreng eskwelahan ngayon. Di tulad nung araw na mahirap makapag-aral. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Ang kailangan lang kako niyang paghandaan yung pamasahin ng bata. Pero nagmamatigas pa rin siya Lagi niyang sinasangkalan na siya nga daw hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Baka po gusto niyang iparanas din sa mga anak niya ang nararanasan niya noon. Pero dapat po hindi siya ganun mag-isip. Ewan ko ba sa babaeng yon, parang hindi ina. Kaya nga lagi silang nag-aaway ng ate niya Kahit anong payo nito sa kanya, hindi man lang niya pakinggan. Kapag nagigipit naman siya, takbuhan naman niya ang kapatid.
Halata sa mukha ni Aling Sel ang sama ng loob at lungkot na matagal ding itinago. Marahil ngayon lang naglabas ng saloobin ng matandang babae. Naikwento ko rin kay Jan na napag-usapan namin ni Aling Sel habang naghahapunan kami. Parang lukurit naman pala yung si Emilia eh. Palagay ko marami pa ako matutuklasan sa totoong pag-uugali niya sa mga susunod na araw. Naaawa nga ako kay Aling Sel kanini. Kung ako sa'yo, iwasan mo ng taong yun. Wala siyang maidudulot sa'yo maganda. Dapat nga hindi ko siya iwasan. Baka kailangan niya ng kaibigan na magpapayo sa kanya ng mga dapat niyang gawin. Ikaw na rin na may sabi na hindi siya nakikinig sa ina't kapatid. Sa'yo pa kaya? Malay mo sa akin, makinig, di ba? Gusto ko kasing makatulong alang-alang man lang sa mga bata. Oo, sige. Pero kung masyado magtitiwala sa kanya. Oo, ang intensyon ko lang naman mapayuhan siya. Ang bait mo talaga. Ang akala ko pa naman kapag nakalipat na tayo rito magiging mailap ka na sa mga tao. Yun din ang akala ko Mababait naman kasi ang mga taga rito. Yun naman ang sabi ni Kuya na mababait talaga ang mga taga rito. Nang mga sumunod na araw, wala namang naikukwento si Aling Sel tungkol sa anak. Hindi na rin niya ako ipinaglalaba dahil walang magbabantay sa kanyang apo. Minsan kasi nadapa ang bata. At nagkaroon ng bukol na labis na ikinagalit ni Emilia at asawa niya. Kasalukuyan kasi noon naglalaba ang lola. At hindi na malayang nakalabas ang apo niya. Isang umaga habang nagwawalis ako sa bakuran namin, bigla na lang sumulpot sa harapan ko si Emilia. Oh, wala kang pasok? Huling araw ko na kahapon. Bakit? Endo ka na ba? 3 buwan ka pa lang dun Umalis na ako. Hindi ako makatagal Ang baba ng sahod ko. Mababa pa ba ang 500 isang araw sa'yo? Hindi pa kasamang overtime. Mababa yun Wala man lang akong naitatabi At least natutugunan ng pangangailangan ng mga anak mo. Yun na nga Trabaho ako ng trabaho. Sa kanila lang napupunta. Obligasyon mo kasi ang mga anak mo. Kung hindi ka pa pala handa, bakit mo sila ipinagbuntis? Gusto ko lang naman makahanap ng kaligayahan Hindi ko naman alam na maalas ako sa mga tatay nila. Maliban na hangarin ko na magkaroon ng pamilya. May pamilya ka na ngayon, nandiyan na si Aljun. Ang kailangan mo na lang alagaan ng pamilyang binuo nyo. Malas na naman ako. Ibig mo bang sabihin may problema kayo? Patagal na akong naiinis sa kanya. Kasambahay yata ang kailangan niya at hindi asawa Ano bang pinag-aawayan nyo? Noon pa kasi, gusto niya, ipaghahanda ko siya ng almusal at damit niya. Hindi nga ako sanay bumangon ng maaga para asikasuhin siya. Normal lang yan sa mag-asawa. Ako nga kahit masama ang pakiramdam mo mabangon para ipagluto ng almusal at babaunin si Jan. Papasok yun sa trabaho na nakahanda ng damit na isusuot. Malaki naman kasi ang sahod ng asawa mo, kaya hindi ka tatamarin asikasuhin. Ang pag-aasikaso sa asawa, wala yan sa laki ng sahod at kung magkano ang ibinibigay sa'yo. Noon pa man, alam ko na kung magkano ang sahod niya. Dapat bago ka makisama sa kanya, alam mo na isa yun sa magiging obligasyon mo sa kanya. Hindi lang kasi yun ang issue sa amin. May palagay din ako na meron siyang ibang kinalolokohang babae. Paano mo naman nasabi? Lagi kasi siyang gabi nang umuuwi at maliit lang ang naiuuwing pera. Ang lagi niyang dahilan, pinaaayos daw niya ang motor niya. Ay nako, lintik na motor na yon. Mas inuuna pa kesa sa gastusin sa bahay. Di ba yun ang service niya sa trabaho? Tama lang na ipaayos niya. Bumawi na lang kamo siya sa ibang araw. Nakakapagod na rin siyang intindihin Mabuti pa, umuwi na lang siya sa nanay niya. Kesa dumagdag pa siya sa problema ko. Nasa iyo kung susundin mo para maging maayos ang pagsasama niyo. Subukan mo na asikasuhin siya gaya ng gusto niya. Mga anak ko nga hindi ko inaasikaso Siya pa kaya? Bakit ka nag-asawa kung ganon? Anong dahilan mo? Ay, para may masabi nga na may pamilya ako. Kung hindi ka makikinig sa mga taong nagmamalasakit sa'yo, hindi magiging maayos ang buhay mo. Nakikinig naman ako. Kaya lang, ayoko lang nung pinakikialaman ng desisyon ko. Katulad ni inay, nuknukan ng pakialamera. Akala mo naman, perfect ang buhay niya. Kaya nga siguro pinangangaralan ka dahil ayaw ng nanay mo na matulad ka sa kanya. Siguro nga.
Wag na nga natin yung pag-usapan. O sige, kung yan ang gusto mo. Ngayon na wala ka ng trabaho, anong plano mo? Pinaalok ako ng kaibigan ko na pumalit sa kanya sa pagtitinda ng merienda. May pwesto na siya sa kanila eh. Isang buwan na lang kasi manganganak na siya. Ipinagpalit mong trabaho mo sa pagtitinda? Mas okay to, no? Dahil hawak ko ang oras ko. Tsaka mas malaki ang kita dito. Para sa akin ha, mas okay yung trabahong pangmatagalan. Pangmatagalan naman to ah. Baka dito pa ako yumaman. Mabuti ka nga nakapasok ka sa electronic. Sabi kasi ng mga kakilala ko, ang hirap daw makapasok lalo't walang backer. Nasabi ko lang dahil nangihinayang ako. Mahirap nga doon. Tsaka hindi ako sanay sa puyatan. Di good luck sa pagtitinda mo. Kailan ka ba mag-uumpisa? Wala kasi akong ipon eh. Sabi ko nga sa'yo, nauubos lang sa mga anak ko. Kaya nga ako nandito para manghiram sana sa'yo eh. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko rin sa'yo. Kasama yung hiniram ko sa'yo noon. Tanda mo pa? Oo naman, akala ko nga nakalimutan mo ni. Nako, hindi ako nakakalimot sa utang ko, no? Pauutangin mo ba ulit ako? Oo naman, maliit lang naman yata ang kailangan mo eh. Naku, salamat Zenny ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Napapailing na lang si Jan tuwing nagkukwento ko tungkol kay Emilia. Kumbinsido talaga ang asawa ko na lokal-loka ang babae. Hindi ko na rin binanggit sa kanya na nanghiram na naman sa akin si Emilia. Ayoko na kasing madagdagan palalo ang masamang impresyon niya rito. Isang buwan nang hindi umuwi ang babae sa bahay ng kanyang ina. Kaya kinumusta ko siya kay Aling Sel nang makita ko. Galing doon ng isang araw ang mga apo ko. Sabi ayos naman daw. Marami namang bumibili. Mabuti naman po at hindi sayang ang pag-alis niya sa trabaho. Nako, pinagtalunan nga namin yan eh. Napakababaw naman kasi ng dahilan niya para umalis. Hindi na nahiya sa taong tumulong sa kanya. Nang hinayang din nga po ako eh. Pero ano pa ang magagawa natin kung yun ang desisyon niya? Matigas talaga ang ulo niya. Wala siyang pinakikinggan na kahit sino. Buti sana kung laging tama ang desisyon niya. Baka nga po sa pagtitinda siya swertehin. Ilang beses na nagtinda si Emilia. Pagkain at kahit mga ukay. Kinasawaan din naman niya. Maswerte nang tumagal siya ng 3 buwan. Baka naman po nagmamadali siyang kumita ng malaki. Hindi po ganun kadali sa negosyo. Kailangan din po ng sipag at tiyaga. Sinabi ko na rin yan sa kanya pero puro siya tango. Hindi naman niya ipinapasok sa kukote niya. Kawawa naman po ang mga anak niya. Buti po sana kung marunong na sa buhay at pwede na niyang hayaan na lang. Kaya nga ako na lang ang tumutugon sa mga kailangan nila eh. Kung alam lang ni Emilia na baon na ako sa utang sa mga kamag-anak namin. Si Aljun po ba hindi ba tumutulong sa kanya? Nagbibigay naman. Kaya lang gasino lang ang kita niya sa pagkakarpintero. Hindi ko naman minamaliit ang trabaho niya pero parang kumuha lang ng batong ipupukpok sa Emilia sa ulo niya. Madalas pa sila mag-away ngayon. Nabanggit nga po ni Emilia ang pag-aaway nila. Akala ko po nagbati na sila. Lalo pa kamong lumala ang away nila. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabuti na rin siguro na wala na muna siya rito. Sana naman po maisip ni Emilia na nahihirapan na rin kayo. Hindi niya yun naiisip. Mabuti ka pa. Wala kang inaalala na kahit ano. Meron din naman po, hindi lang nga kasing bigat ng problema niyo. Tingin ko kay Aling Sel lalong tumanda sa totoong edad niya. Wala naman ako maisip para kahit papano gumaan ang kanyang dalahin. Hanggang makauwi ako sa bahay, iniisip ko ang naging pag-uusap namin. Para makatulong, nagbigay na lang ako ng mga delata at ulam na nasa ref namin. Halos mangiyak-ngiyak nun ng matandang babae nang iabot ko ang mga yon. Matuloy na lumipas ang mga araw. Akala ko dumadalaw lang si Emilia sa kanila nang makita ko. Buti dinalaw mo ang inay at mga anak mo. Dito na ulit ako nakatira kay na inay. Ha? Paano yung negosyo mo?
Ay nako, binitiwan ko na. Lugi naman ako sa mga nangungutang eh. Natakasan pa ako. Wala ka man lang naitabi kahit magkano? Wala eh. Paano kasi? Laging nandun ang mga anak ko. Puro na lang pabili ang mga alam. Maliban pa sa kinakain nilang paninda ko. Paano yan? Maghahanap ka ulit ng trabaho. Kung may mahanap. Sa ngayon, tutulong muna ako kay nanay sa paglalaban niya. Kailan ka ba magpapalaba? Sa laundry shop ko na ulit dinadala ang mga marurumi naming damit. Naaawa na kasi ako sa nanay mo eh. Tsaka mapapabayaan niya ang mga anak mo kung naglalabada siya. Sa akin mo na lang ipalaba. Tulong mo na lang sa akin. Sige, sa susunod. Konti pa lang kasi ang marumi naming damit. Salamat ha. Wala yon. Emilia, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Kailan ba magkakaroon ng direksyon ng buhay mo? Hindi ka na kasi bumabata eh. Ano ang ibig mong sabihin? Palasakit lang naman ako sa'yo. Sana naman maisip mo ang mga anak mo na umaasa sa'yo. Kung ako nga hindi ko sila matiis, dapat masigit ka dahil nanay ka nila. Nabanggit nga ng inay na nagbigay ka sa amin ng pagkain. Salamat ah. Pero hindi dahilan yun para pagsabihan mo ko. Oo, may utang ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Kailan pa yun? Lahat ng matinong trabaho inaalisan mo. Pinagsasawaan mo agad. Kahit man lang sana sa mga anak mo. Sarili mo lang kasi lagi ang iniisip mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kilala mo na ako ng lubusan para husgahan. Hindi kita hinuhusgahan. Anong tawag mo dyan? Hindi ba yan panghuhusga? Palibasa kasi, wala ka sa sitwasyon ko kaya mo yan nasasabi. Naiintindihan naman kita kahit hindi ko pinagdaanan ang sitwasyon mo. Alam mo ba, kapag naging ina ka na, hindi na sarili mo ang prioridad mo kundi sila na. Hindi na natin dapat isaalang-alang ang sarili nating kaligayahan. Hindi man ako perpektong ina, alam ko na mabuti ako sa kanila. Hindi mo yun maiintindihan. Kasi hindi ka pa naman nakakaranas na maging ina. Kaya tigilan mo na ang pakikialam mo. Hindi ako nakakibos sa sinabing yun ni Emilia. Matagal na siyang wala pero naroon pa rin ako sa kinatatayuan ko. Ayoko sana at nalulungkot din ako. Pero minabuti ko na iwasan na lang sila. Kahit naaawa ko sa mga anak niya, hindi ko naman papayagan na basta na lang niya akong pagsalitaan ng masasakit. Nakabihis ka yata. May lakad ka ba? Naghahanap po ako ng trabaho, Nay. Meron ka na bang ina-applyan? Nagbabakasakali lang po sa pupuntahan ko. Kailangan ba talagang pulang-pulay ang labi mo at naliligo sa pabango, ha? Oo naman, Nay. Lagi naman akong ganito kapag maghahanap ng trabaho, ah. Ikaw naman kasi may trabaho na umalis ka pa. Hindi ko alam kung anong trabahong hinahanap mo eh. Siyempre, yung malaki yung sahod. Malaki naman ang sahod mo sa dati mong pinapasukan ah. Wala nga pong natitira sa sahod ko. Puro na lang sa mga anak ko. Alangan naman na unahin mo lagi ang sarili mo. Kung hindi ka pala handa sa obligasyon mo sa mga anak mo, sana hindi ka nag-anak. Pwede ba, Nay? Tigilan niyo na nga ako. Tapos na yun eh. Alam ko na nagkakalabuan na kayo ni Aljun. Baka naman imbis na ayusin mo ang relasyon yung dalawa eh. Bumaling ka na naman sa ibang lalaki. Nay naman! Ano naman ang akala niyo sa akin? Ganun kalandi? Hindi, pero kung umasta ka at magsalita para ka ng loka-loka. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kamag-anak natin sa'yo? Para ka daw lukaret. Grabe naman sila sa akin. Hindi niyo man lang ako ipinagtanggol. Paano pa kita ipagtatanggol? Kahit ako nauubusan na ng ikakatwiran sa mga ginagawa mo. Kapag nakaahon ako, makikita nila. Wag mong sabihin, gawin mo na lang. Talaga? Kaalis na nga. Piping dasal na lang ni Aling Sel na sana mali ang kutob niya. Nung isang araw kasi narinig niyang nag-aaway ang dalawa. Pinagbibintangan ni Aljun ng anak na meron kachat na lalaki. Tinatanggi naman yun ni Emilia. Diyos ko, sana naman hindi totoo. Sobra na ang kahihiyang inaabot ko kay Emilia.
Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa ibang tao. Dahil sa madalas na pag-aaway ng dalawa, minabuti na lang ni Aljun na umuwi sa kanila at tuluyan ng iwan ng kanyang mag-ina. Nakumpirma din naman ni Aling Sel na tama ang ibinibintang na manugang sa kanyang anak. Talaga bang hindi mo kayang pigilan ng kakatihan mo, ha? Puro na lang kahihiyan ang ibinibigay mo sa amin. Hindi mo ba lang inisip ang mga anak mo? Ang nararamdaman nila. May babae rin naman po si Aljun ah. Napatunayan mo ba na meron siyang babae, ha? Sabi po nung pinsan niya nakasamahan niya sa trabaho. Lagi daw silang nakikita na magkasama ng babae sa karinderya na kinakainan nila. Kung totoo man yan, sana hindi ka pa rin ng lalaki. Hindi ka sana gumante. Sinabihan na kita na wag mong ibabalik sa ibang lalaki ang atensyon mo. Hindi na rin po kami magkikita. Imbes na magpakatino ka na alang-alang sa mga anak mo, problema na naman ang hinahanap mo. Magpapakaayos na nga po ako, Nay. Balikan man ako o hindi ni Aljun. Aayusin ko na po ang buhay ko. Dapat lang dahil pagod na ako sa'yo. Magpupursige na po akong maghanap ng trabaho. Dapat lang. Kailangan sarili mo na risikap dahil kahit ate mo, ayaw ka ng tulungan na makahanap ng trabaho. Ayaw man lang ni ate na tulungan akong makabangon. Siya nga, tinutulungan ko rin dati eh. Nahihiya na kasi ang ate mo na lumapit sa mga kakilala niya para tulungan ka. Dahil ang bilis mo manawa sa trabaho. Kita mo nga yung pagtitinda mo ng merienda. Tumagal ka ba? Diba pinaliwanag ko na po sa inyo ang dahilan ko? Tsaka ang dami ko na pong kalaban na nagtitinda rin doon. Sana kasi 1,000 beses ka muna nag-isip bago ka umalis sa dati mong pinapasukan. Pangako po, Nay. Babawi ako sa inyo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Bumawi ka sa mga anak mo. Iparanas mo naman sa kanila ang maginhawang buhay. Hindi yung ipaparanas mo sa kanila yung hirap na dinanas mo. Opo, Nay. At sana rin wala kang bagong problema. Matagal na rin nang huli kong makausap si Aling Sel. Sadya kasing iniwasan ko na silang mag-ina. Sa ibang kapitbahay ko na lang nalaman na tuluyan ng iniwan ng asawa si Emilia. Walang nakakalam kung ano ang dahilan ni Aljun. Hirap na hirap daw ngayon si Aling Sel. Lalo't nag-aaral pa ang mga apo at ang anak wala pa ring trabaho sa kasalukuyan. Ano ba, Emilia? Hihilata ka na lang ba maghapon dyan? Isang linggo ka na walang ginagawa kundi matulog ah. Akala ko ba maghahanap ka ng trabaho? Tatawagan na lang daw po ako ng mga kakilala ko kapag may bakante na sa kanila. Di sana man lang tinutulungan mo ko sa pag-aalaga sa anak niyo ni Aljun. Hindi yung puro ka na lang tulog. Iyak nang iyak naman po kasi kapag nandito lang sa kwarto eh. Bakit kasi kailangan mong ikulong dito? Ang gawin mo, tumayo ka dyan at bantayan mo sa labas habang naglalaro. Ang dami ko pang dapat gawin eh. Dalhin niyo na lang po dito sa loob si Zion. Hindi po talaga ako makakalabas. Bakit nga kasi ayaw mong bumangon dyan, ha? Masama po kasi ang pakiramdam ko, Nay. Para po akong lalagnatin. May gamot pa dyan. Sandali lang kukunin ko. Huwag na po, Nay. Mawawala rin ho ito. Magsabi ka nga ng totoo. Meron ka bang tinatago sa akin, ha? Wala po, Nay. Mabigat lang po talaga ang pakiramdam ko. Magpahinga ka na lang muna rito. Sana naman umayos na ang lagay mo. Malapit na rin bumigay ang katawan ko sa pagod eh. May namumuunang hinala kay Aling Sel ng mga sandaling yun sa totoong kalagayan ng anak. Pilit lang niya yun inaalis sa isip. Hindi niya kasi nasisiguro kung kakayanin pa niya ang panibagong problema. Ngunit sadya yatang nabuhay sila sa mundo para saluhin lahat ng problema. Nahuli niya ang anak na panay duwal sa lababo nila. Tagaktak ang pawis nito nang mapatingin sa kanya na mabilis ding iniiwas ang mga mata. Ang mabuti mong gawin puntahan si Aljun at makipag-ayos. Nay, nakipaghiwalay na po sa akin si Aljun. Hindi na po siya makikipagbalikan sa akin.
Kapag nalaman niyang nagdadalang tao ka, siguradong babalik siya. Nasisiguro ko na hindi niya ako babalikan. Paano yung dinadala mo? Paano ka makakapagtrabaho? Kailangan mong tawagan si Aljun. Kung ayaw mo at nahihiya ka, akong tatawag sa kanya. Hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Ipaliwanag mo kasi, wag mo akong daanin sa pag-iyak mo. Nay, hindi po si Aljun ang ama ng tinatala ko. Ano? Sinong tatay ng sanggol na yan? Hindi na po mahalaga kung sino siya. Hindi na rin naman siya magpapakita. Malandi kang babae ka! Wala ka na talagang kahihiyan! Hindi mo man lang inisip ang mga anak mo! May kinakasama ka na nga, ano pa bang hinahanap mo? Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko naman po sinasadya eh. Lagi ka nalang hindi sinasadya! Paulit-ulit mo na lang din ginagawa! Sana hindi ka nalang umuwi rito! Sumama ka na lang sa lalaki mo! O di kaya maglaho ka na lang na parang bula! Hindi na nga ako magkandaugaga sa pag-aalaga at pagbuhay sa mga anak mo, magdadagdag ka na naman! Matanda ka na para malaman ang tama at mali! Bakit pa gusto mo lagi na lang paulit-ulit na nagkakamali, ha? Ano ba, Emilia? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Patawarin niyo po ako, Nay. Ayoko na. Nakakapagod ka ng unawain. Sa pagkakataong ito, bahala ka na sa buhay mo. Wala ka nang aasahan pa sa akin. Nay! Huwag po, Nay! Hindi ko po kakayanin to! Wala na akong pakialam sa'yo. Mula ngayon, suluhin mo yung problema mo. Nay! Nay! Patawarin niyo po ako, Nay! Sa matinding sama ng loob ni Aling Sel, hindi na niya iniimik ang anak. Kinausap rin niya ang anak na panganay at sinabi ang sitwasyon ni Emilia. Kahit ang ate niya labis na nadismaya at nagalit dahil sa ginawa ng kapatid. Nakikiusap ang ina na kung pwede dun muna ang anak para mailayo sa mga tao. Pero isang umaga hindi na nagisna na matandang babae ang anak. Aling Sel! Aling Sel! O Senny, ikaw pala. May kailangan ka ba? Dinalhan ko po kayo ng mga gulay, tanim po yan ng kapatid ko. Galing po kasi kami ni John sa kanila kahapon. Marami naman po kaming naiuwi, kaya dinalhan ko na kayo. Salamat ha. Lagi na lang ikaw ang nagbibigay sa amin. Ako naman po ang nakakaluwag, kaya ako na lang po ang magbibigay. Nandyan po ba si Emilia? Wala siya. Ilang araw na siyang hindi umuwi rito eh. May trabaho na po ba siya? Wala, iha. Hindi ko nga alam kung nasan siya ngayon eh. Labis na nga ako nag-aalala. Tinawagan niyo na po ba ang mga kakilala ni Emilia? Ano pong sabi ni Aljon? Wala nang pakialam sa kanya si Arjun. Normal lang po sa mag-asawang mag-away. Pasasaan po magbabati rin sila. Malabo nang magkabati sila. Ang gusto ko na lang makita si Emilia. Nag-away po ba kayo? Oo. Nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya dala ng matinding galit ko. Ipagdasal na lang po natin na sana nasa mabuti pong kalagayan si Emilia at sana maisipan na niyang umuwi. Sana maalala niya ang mga anak niya. Kahit hindi siya naging mabuting ina, mahal pa rin siya ng mga anak niya. Hinahanap pa rin nila siya. Ipablatter po kaya natin ang pagkawala niya sa barangay. Baka sakali pong makatulong sa mabilis na paghahanap sa kanya. Humingi na ako sa mga kamag-anak namin ng tulong para lumapit sa barangay. Malaking kaabalahan lang daw yun. Katwiran nila natutong umalis ang anak ko. Matuto daw siyang bumalik mag-isa.
Ang problema nga po, baka may masamang nangyari sa kanya kaya hindi pa umuuwi. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Senny. Bakit po ba pakiramdam ko hindi nagmamalasakit ang mga kamag-anak ninyo kay Emilia? Sa dami kasi ng ginawa ni Emilia, hindi ko rin sila masisi. Huwag na po kayo masyadong mag-isip, baka makasama pa sa inyong kalusugan. Pakiramdam ko pinaparusahan ako ng Diyos sa dami ng problemang dumarating sa pamilya ko. Huwag niyo pong sabihin yan, pagsubok lang po ito sa inyo. Lumapit lang po kayo sa kanya. Masusumpungan niyo din ang solusyon sa mga problema niyo. Mabuti ka pa. Napaka-positibong mag-isip. Kapag kailangan niyo ng tulong, nandito lang po ako. Alam kong may mabigat na dahilan kung bakit umalis si Emilia sa bahay nila. Sa mga anak at sa nanay niya ako naaawa. Parang gusto ko na rin mainis sa babae dahil sa pagiging makasarili nito. Ngayon ko lang napagtanto na may dahilan naman pala ang ibang taga ron para iwasan siya. Kahit hindi ko sila kaano-ano, apektado pa rin ako sa problema nila. Kanina pa kumukulo ang tubig ah. Nandiyan ka lang naman. Hindi mo ba naririnig? Pasensya na hindi ko na malayan. Sige ako na magsasalin. Baka mabanlian ka pa. Kanina ko pa napapansin na tulala ka dyan. Ano bang problema? Kasi ilang araw nang hindi umuuwi si Emilia sa kanila. Sobrang nag-aalala na kasi si Aling Sel. Hindi rin niya kasi alam kung saan tumitigil. Sa tanda ba naman niyang yun, nagawa pa niya maglayas? Kung hindi ba naman lukret talaga siya. Nag-away kasi sila ng nanay niya. May mga nasabi daw si Aling Sel na masasakit na salita kay Emilia. Baka yun ang dahilan kung bakit siya umalis. Kahit sino siguro magulang, mapupuno rin sa ginagawa niya. Imbis na magpakatino't alagaan na lang ang pamilya niya, ayun, astang dalaga. Sana naman umuwi na siya. Nakakaawa na kasi ang nanay at mga anak niya. Dahil sa problema nila, pati ikaw naapektuhan na rin. Mga kapitbahay natin sila, normal lang siguro kung magmamalasakit tayo sa kanila. Kahit naman kasi nakakaawa ang kapitbahay natin, mismo si Emilia ang walang pakialam sa pamilya niya eh. Sana mahimasmasa na si Emilia kung nasan man siya ngayon. Naisip ko bigla, bumalik ka na lang kaya sa trabaho para mabaling na sa ibang atensyon mo. Pwede rin naman, pero bakit bigla atang nagbago ang isip mo? Nakikita ko kasi na masyado ka nang apektado sa mga taong wala namang kinalaman sa atin. Baka pati pagsasama natin maapektuhan din. Kaya ngayon pa lang, ilalayo na kita sa kanila. Naisip ko na baka tama si John. Kailangan ko ng ibang pagkakaabalahan. Sapat na siguro ang naitulong ko kay Aling Sel at sa mga apo niya. Nang sumunod na araw dahil abala na ako, hindi ko na malayan na nakabalik na pala si Emilia. Isang kaibigan na naghatid sa kanya. Huwag mo na ulit gagawin ang ginawa mo, Emilia, ha? Alam mo bang ilang gabi na akong walang tulog? Akala ko po kasi gusto nyo na lang akong mawala eh. Kaya ko lang naman yun nasabi dahil sa matinding galit ko. Kahit naman sinong magulang ganito magiging reaksyon eh. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Hindi naman habang buhay eh. Naitatago ko ito sa mga tao. Harapin mo na lang sila gaya ng dati. Huwag mo na lang pansinin ang mga maririnig mo. Paano po yan? Saan tayo kukuha ng panggastos natin? Sana naisip mo yan noon bago ka pumatol at nagpabuntis sa ibang lalaki. Nagsisisi na po ako sa nagawa ko. Hindi ko naman ginusto to eh. Habang kaya mo pang kumilos, magtrabaho ka pa rin. Sinasabi ko sa'yo, Emilia, hindi ko kakayanin ng gastos natin araw-araw. Opo, Nay. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang gagawa ulit ng panibagong problema. Ha? Pangako po, Nay. Hindi na po. Hindi iniimik ng mga anak si Emilia dahil sa kalagayan niya. Sa murang edad, alam na nila ang pagbubuntis ng kanilang ina magiging hadlang para magtrabaho to at maibigay sa kanila ang mga pangangailangan. Dahil sa masama ang loob, hindi na napigilan ni Neo na maglabas ng sama ng loob sa barkada.
Naging dahilan yon para kumalat ang balita tungkol kay Emilia. Nakarating din yun sa aming mag-asawa. Meron pa palang katulad niya na hindi makontento sa isang lalaki, no? Hindi dapat ipinagkalat ng anak niya ang baho ng ina. Buong pamilya tuloy niyang pinag-uusapan ng mga tao. Hindi mo naman masisisi yung bata. Napuno na rin siguro sa nanay niyang lukarit. Akala ko sapat ng mga payo ko sa kanya. Tama nga ang nanay niya, hindi talaga siya nakikinig. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo na nakikipagkaibigan sa kanya. Nanay na lang yata niyang nakakaintindi sa kanya. Natural, nanay niya yun eh. Pero naiisip ko na baka dahil laging nariyan ang ina na tagasalo ng problema niya, kaya hindi siya nadadala. Isa rin nga yan sa dahilan. Ay, pati ako sumasakit na rin ang ulo. Lalo ko naaawa sa mga anak niya. Yung bunso na lang naman ang bata pa eh. Yung tatlo ay malalaki na rin. Kailangan pa rin nila ng gabay mula sa magulang. Sana kung hindi niya kayang alagaan ang mga anak niya, pinaampo na lang niya nung maliliit pa. Sana nakaranas ang mga yun ng magandang buhay. Wala na tayong magagawa. Nandyan na ang panibagong problema niya. Harapin na lang niya. Habang nagtatanggal ako ng mga ligaw na damo sa bakuran, hindi ko inaasahang pupunta sa Emilia. Una ko napansin sa kanya parang balisa ang itsura niya. Wala akong kangiti-ngiti na nakatingin sa kanya. Naglilinis ka yata ng bakuran nyo. Oo, malago na kasi ang mga damo. Baka meron diyang tawa-tawa. Akin na lang ah. Wala akong napansin eh, puro ligaw na damo lang ang nandito. Ano bang gagawin mo? Kahapon pa kasi nilalagnat si Zion eh. Ipapainom ko sana ang pinaglagaan ng tawa-tawa. Kapag may nakita ako, ibibigay ko sa'yo. Salamat ah. Kumusta ka na pala? Dapat yata akong mga musta sa'yo. Siguro, nakarating na sa'yo ang kalagayan ko. Pakiramdam ko, may nagsumpa sa akin kaya puro kamalasan na lang ang nangyayari sa akin. Ang mga nangyayari sa'yo, bunga yan ng mga maling desisyon mo sa buhay. Tsaka yung sinasabi mo na sumpa, hindi yan totoo. Nakontento ka na lang sana sa kung anong meron ka. Gusto ko lang naman maging masaya eh. Pero heto, kamalasan pa rin ang dumating. Subukan mo na mga anak mo muna ang unahin mo kaysa sa sariling kaligayahan. Baka swertehin ka na. Tingin mo talaga sa akin makasarili, no? Hindi lang ako, halos lahat ng mga tao dito. Wala naman silang ambag sa buhay ko, kaya wala akong pakialam sa kanila. Ganun na nga ang gawin mo, wag mo na lang silang pansinin. Marahil nararamdaman ni Emilia ang malamig kong pakikitungo, nagpaalam na siyang uuwi. Dahil sa malimit na pag-aaway nila mag-ina, hindi na umuwi sa kanila si Neo. Nabalitaan na lang namin na nasangkot sa aksidente ang binatilyo. At maaaring hindi na makalakad pang muli. Bakit ang apo ko pa? Bakit? Wala na po tayong magagawa. Nangyari na eh. Yan lang ba ang sasabihin mo, ha? Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Masakit din po sa akin ang nangyari. Nagpapakatatag lang po ako. Masama ang loob niya sa'yo. Kaya ayaw niyang umuwi rito para makita ka. Nakaganti na rin naman siya dahil ipinagkalat niya ang tungkol sa sitwasyon ko. Tama lang yan sa'yo. Gusto mo ikaw lang ang laging iintindihin. Maniwala man kayo o hindi, nasasaktan din po ako sa nangyari kay Neo. Tingin ko pa sa'yo natutuwa ka pa. Siguro iniisip mo na nakaganti ka na sa anak mo dahil sa ginawa niya. Hindi ko po iniisip na makaganti sa mga anak ko, kahit mga bastos silang sumagot sa akin. Siya nga pala, nagkausap kami ni Aljun. Gusto niyang kunin si Zion. Ano? Hindi po maaari yan. Pumayag ka na, dahil hindi mo naman kayang alagaan ang anak niyo. Anong gusto mo? Ako pa rin ang mag-aalaga, ha? Hindi ka na talaga naawa sa akin. Hindi ko po kayang mawala sa akin si Zion. Dito lang po siya, Nay. Sige, pero ikaw ang mag-alaga sa kanya. Huwag mo nang iasa sa akin. Bakit pa pakiramdam ko? Iba ang trato niyo kay Zion kaysa sa tatlo niyong apo. Ganyan pa ba ang sasabihin mo, ha? May gana ka pa talagang maghinanakit. Nakikita ko po kasi ang hindi niyo pantay na pagtrato. Mahal ko lahat ng apo ko. Kaya nga lang hindi ko na kayang mag-alaga kay Zion. Talaga bang ganyang kakitin ng utak mo?
Pasensya na, Nay. Ang dami ko na kasing iniisip eh. Tingin mo sa akin walang iniisip? Kung alam mo lang para na ako nauupos na kandila sa dami ng problema natin. Sana naman magbago ka na. Madalas kong makita si Aljun na pumupunta sa bahay ni na Aling Sel. Marahil para dalawin ng anak. Mula nang maaksidente ang apo, isang beses pa lang ako nakakadalaw. Pinagbawalan na kasi ako ni John. Okay na raw ang isang beses na pagpapakita ko sa kanila. Sinisilip mo na naman ba ang kapitbahay natin? Oo, madalas kong makita na dumadalaw si Aljun sa kanila. Malamang dinadalaw ang anak. Dapat kinukuha na lang niya ang anak niya kaysa madamay sa hirap ng pamilya. Yun nga sana, kaso wala naman tayong pakialam sa desisyon nila. Baka naman kapag wala ako, suwiin mo ako ha? Hindi kahit nasa trabaho ka, hindi ako napunta sa kanila. Nagmamalasakit lang ako sa iyo at saka si Kuya. Mabuti nga nabanggit ko sa kanya. Dinabalaan pa kita. Tama nga talaga ako. Wala sa tamang pag-iisip yang si Emilia. Parang ang baliwala sa kanya ang nangyari sa anak niya. Paano galit siya rito? Dahil nalaman ng mga taong sikreto niya. Ganyan ba mga kaibigan ang gusto mo? Sa totoo lang, mas masahol pa siya sa mga tao dun sa dati nating tinirhan. Ay, sa mga susunod na araw naman busy na ako. Wala na akong oras kahit makisimpat siya sa kanila dahil malapit na akong magkatrabaho. Sa Lunes na ako mag-uumpisa sa trabaho. Kahit papano, excited na ako. Habang nag-aayos ng mga gamit, isang katokan narinig ko. Tumigil muna ako sa ginagawa ko. Baka kasi ang parcel ko na ang dumating. Pero ganun na lang ang gulat ko na mapagbuksan si Emilia. Sana hindi ako nakakaabala sa'yo. Hindi naman, tuloy ka. May kailangan ka ba? Hindi ka na kasi dumadalaw sa bahay eh. Tinatanong ka nga ni Inay eh. Busy lang ako lalo't sa Lunes na ang umpisa ng trabaho ko. Talaga? Buti ka pa. Baka may bakante pa. Pwede mo ba akong ipasok? Ha? Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit parang natatawa ka? Kung hindi ka sana buntis, bakit hindi? Kaya lang bawal kasi doon ang buntis. May medical kasi bago makapasok. Ang higpit naman sa inyo. Kailangan ko na kasi ng trabaho eh. May mga gamot kasing bibilhin at pagkain pa namin. Dapat nga, nung 1 linggo pa ako babalik para sa check-up ko eh. Hindi pa masahe, wala ako. Nakita ko nga pala si Aljun, hindi man lang ba siya nagbibigay ng tulong? Nagbibigay naman para lang kay Zion. Magkano lang naman yun? Bakit hindi mo muna ibigay sa kanya si Zion? Gusto nga niyang kunin, pero hindi ko ibinibigay. Pababayaan lang naman nila doon ng bata eh. Kahit naman kasi nasa inyo, mapapabayaan pa din. Lalo na aksidente pa si Neo tapos buntis ka. Paano kapag nanganak ka na? Kaya naman namin yan ni Nanay. Hindi ka ba naaawa sa nanay mo? Puro na nga siya daing eh. Wala naman kasi akong ibang maaasahan eh. Alam mo, ikaw ang may problema eh. May asawa ka at maraming anak, pumapatol ka pa sa iba. Sana maisip mo na magkakasakit ka at pwede ka ring makarma. Nangyari na to. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Huwag mo na akong sisihin pa. Para kang mga kamag-anak namin eh. Kahit ano yatang payo sa'yo, hindi mo pakikinggan. Kung gano'n naman pala, bakit ka pa nakikipag-usap sa akin? Ang yabang mo naman. Porke magkakatrabaho ka na. Napagod na kasi akong magpayo sa'yo eh. Kailangan kasi tulungan mo rin ang sarili mo para makabangon. Kaya lang sa nakikita ko sa'yo, wala sa isip mong magbago. Nangako ako kay Inay na magbabago na ako. Sana nga totoo na yan dahil siya ang kawawa. Kung matinong lalaki lang sana ang natatagpuan ko, hindi ganito ang buhay ko. Matino naman si Aljun ah. Sana nagtulungan na lang kayo kung paano maiaangat ang pamumuhay nyo. Hindi yun matino. May ibang babae din yun. Siya nga ang dahilan kung bakit nagawa kong manlalaki. Lagi ba naman niya akong inaaway? Di sana hiniwalayan mo na lang at mga anak mo na lang ang inintindi mo. Oo nga eh. Siya nga pala. Baka pwedeng pautangin mo muna ako. Bibigyan na lang kita, wag mo nang bayaran. Tulong ko na to sa'yo. May mga tao talagang kahit anong tulong ang gawin kapag may hindi nagustuhan na marinig mula sa'yo.
Nababaliwala ang lahat ng pabor na ibinigay mo. Katulad na lamang ni Emilia. Iba na naman ang sinabi sa kanyang ina. Saan ka galing? Sa kapitbahay po natin. Kina Zenny. Akala ko ba naiinis ka sa kanya? Alam niyo naman po ko, marunong makisama sa tao. Sabi nga, walang masamang tinapay sa akin. Huwag ka na kasing pumunta sa kanila. Naglalakad lang kasi ako sa labas nang tawagin niya ako. Ano naman ang napag-usapan ninyo? Ngayon, ipinagyayabang niya po na may trabaho na siya. Samantalang ako, habang buhay na lang dito sa bahay. Bakit ba kailangan pa niyang sabihin sa'yo? Alam naman niya ang sitwasyon mo eh. Iba po talaga ang ugali ng babaeng yun. Tingin niya sa sarili niya ang taas-taas. Nakikitira lang naman din sila. Sasabihan ko ang babaeng yun kapag nakita ko. Hayaan niyo na lang po, Nay. Basta tayo, maganda ang pakikitungo sa kanya. Bahala na siya kung ayaw niyang tumanaw ng utang na loob. Siya nga pala. Nagkausap kami ni Aljun. Kung hindi mo raw ibibigay ang anak niyo, mapipilitan daw siyang lumapit sa kapitan nila. Kung ayaw mo raw mabulgar ang baho mo, makipagkasundo ka na lang daw sa kanya. Bakit ba ang kulit niya? Sinabi na ngang hindi ko ibibigay sa kanya si Zion eh. Sa tingin ko ang nanay niya may gustong kunin ng bata. Paano kapag nasa kanila na ang apo nila? Sa kanya syempre mapupunta ang sahod ni Aljun. Akala yata niya hindi ko alam ang naglalaro sa utak niya. Malay mo naman mahal nila ang bata kaya gusto nilang kunin. Wag po kayong papayag, Nay. Dito lang si Zion. Kapag lumapit yun sa kapitan, siguradong ipapatawag ka para mapag-usapan ng tungkol sa bata. Matatalo po sila. Alam naman nila na hanggang 7 taon ng bata dapat nasa nanay. Ang kaso nga nangaliwa ka. Kitang-kita na ang pruweba. Yang paglaki ng tiyan mo. Marami din ang nakakaalam sa mga taga rito. Paano mo yung malulusutan? Kainis kasi si Neo eh. Siya ang may kasalanan nito. Huwag mo nang sisihin ang anak mo. Alam mo nagawa lang niya yun dahil sa sama ng loob eh. Nahihirapan na ang anak mo. Huwag mo nang dagdagan ng bigat sa dibdib niya. Mas lalo po kasing lumaki ang problema natin dahil sa ginawa niya. Hindi sana aabot sa ganito kung sa umpisa pa lang nagpakatino ka na. Pinagtiisan mo na lang sana si Aljun kesa naman pumatol ka sa iba. Ayan na naman kayo, Nay. Isusumbat mo na naman sa akin. Ginagawa ko na nga lahat eh. Kung hindi lang kita anak, matagal na kitang tinakwil eh. Tingin ko ba sa'yo hindi na magbabago? 2 linggo na ako sa trabaho nang makita ko si Aling Sel. Nasa wheelchair nun si Neo at nasa harapan sila ng bahay. Marahil pinapaarawan ng binatilyo. Binati ko naman sila pero blankong tingin lang ang ibinigay sa akin na matandang babae. Kumusta na po si Neo? Hindi ko alam kung kailan siya makakalakad. Mahabang gamutan kasi ang kailangan at may therapy pa. Hindi naman namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos. Lumapit na po ba kayo sa DSWD o sa mga politiko? Alam ko po kasi pwede ka lumapit sa kanila. Lumapit na sa kanila si Emilia. Kumusta na po pala si Emilia? Nakapagpa-check up na po ba siya? Bakit ba kailangan mo pang tanungin? Wala ka namang pakialam kung nagpapa-check up na siya. Huwag naman po kayong magalit, nagtatanong lang naman po ako. Nanghiram po kasi siya sa akin ng pera, binigyan ko na lang bilang tulong. Walang binabanggit sa akin si Emilia na binigyan mo siya. Huwag ka nga sinungaling. Ang sinabi lang niya nagyayabang ka dahil may trabaho ka na. Hindi ko po alam kung anong sinabi niya sa inyo pero hindi po ako sinungaling, lalo na ang magyabang. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa'yo, ha? Mabuti pa huwag ka na lang lalapit kay Emilia. Binibigyan mo lang siya ng alalahanin. Ang ganda ng pakisama namin sa'yo tapos pakikitaan mo siya ng masamang ugali. Sobra naman po yata kayong magsalita. Sana naman po naisip niyo mga pabor na ibinigay ko sa inyo. Bakit? Sinabi ko bang magbigay ka? Nagkusa ka naman Kaya huwag kang manunumbat. Hindi po yun panunumbat, ipinapaalala ko lang po. Subukan mo lang ulit na pagsalitaan ng masama si Emilia kung nang makakalaban mo. Sally, nandiyan ka lang pala.
Kanina pa kita hinahanap eh. Pumasok ka muna sandali. Sige, papasok na ako. Naging mabuti po akong kapitbahay. Alam ng Diyos yan. Sana naman po tigilan na ni Emilia ang paninira sa akin. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Aling Sel. Mabilis na akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Nang nasa loob na ako, hindi ko na napigilan ng mapaiyak. Bakit ba ganun sila? Parang baliwala sa kanila mga ginawa kong kabutihan. Narinig kong lahat ng napag-usapan niyo. Sinabi ko naman sa iyo kung anong ugali ng pamilyang yan, di ba? Ayaw mo kasi makinig sa akin Ngayon alam ko na. Tuluyan ko na silang iiwasan. Puro tulong na nga ang binigay mo sa kanila. Sisiraan ka pa ng lukarit niyang anak. Wala talaga sa tamang pag-iisip. Palibasa may kasama ng inggit sa iyo. Alam ko na gusto niyang magtrabaho kaya lang nga dahil sa sitwasyon niya hindi niya magawa. Sa dami ng trabaho na pinasukan niya, hindi naman siya nagtatagal Hindi naman yata kasi trabaho hinahanap niya kundi lalaki. Tama na nga ang tulong sa kanila. Mula ngayon, hindi na ako maaawa sa kanila. Tama lang yung gagawin mo. Ikaw lang naman ang napapasama Kahit nakikita ko ang mga kapitbahay ko, hindi ko na lang sila pinapansin. Ni hindi ko na sila tinitingnan. Iniwasan ko na rin na makarinig ng balita tungkol sa kanila. Lingid sa akin, mas may matindi pang pagdadaanan si Emilia. Bakit ba namamanas ka yata? Mataba lang po ako, Nay. Ang lakas ko kasing kumain Kailan ba ulit ang check-up mo? Dapat nga po bukas. Hindi pa po ako nababayaran sa upa sa paglalaba ko. Meron ako dito pero pambili na lang ng gamot ni Neo Hihintayin ko na lang po ang bayad sa akin. Lalabas po muna ako. Saan ka naman pupunta? Dito lang po sa kapitbahay natin. Baka mamaya kung ano na naman ang sabihin sa'yo ng babaeng yun. Susubukan ko po na mangutang kay Zenny. Magtapat ka nga sa akin. Yung bang sinumbong mo sa akin tungkol sa kanya totoo? Ha? Alam mo bang pinagsalitaan ko si Zenny ng masasakit na salita ha? Sinabi ko naman sa inyo na hayaan nyo na lang siya Bakit kailangan mong siraan sa akin yung tao na nakakatulong sa'yo? Sa atin! Huwag mo sabihin na naiinggit ka sa kanya. Sorry, Nay. Hindi ko naman sinasadya Wala ka na ba talagang gagawing matino ha? Pero isyo ka na sa ibang tao Tapos uutangan mo pa. Huwag ka na magpakita sa kanya. Mahiya ka naman. Hindi na nga ulit lumapit pa sa akin si Emilia. Madalas makita ko siyang nakatingin sa akin na tila meron gustong sabihin. Ngayon ko lang din naman napagtanto na mas tahimik ang buhay namin ni Jan. Nang hindi namin kailangan makisama sa mga kapitbahay. Hindi pa rin tinatantanan ni Arjun sa Emilia na gustong makuha ang anak sa kanya. Nagbanta na ang lalaki na may gagawin na hindi maganda oras na makipagmatigasan ng dating asawa. Nay! Nay! Bakit mo ba ako tinatawag? Naglalagas po kasi ang buhok ko. Baka dahil sa pagbubuntis mo, di kaya? Tingnan niyo po ang ulo ko. Ano yan? Mga kuto? Kailan ka pa nagkaroon ng mga kuto? Hindi ko po alam. Basta nagising na lang ako na ganito na ang nangyayari sa akin. Pati ang pamamanas mo, hindi pa rin umiimpis. Ano ba nangyayari sa iyo, ha? Meron pa po, Nay. Hindi ko maramdaman na gumagalaw ang baby ko sa loob ng tiyan ko. Ano ka mo? Ang mabuti pa dalhin na lang kita sa doktor. Saan naman po tayo kukuha ng pera? Ubus na po yung perang ibinigay ni ate. Tatawagan ko siya. Baka meron pa siyang extra o meron siyang kilalang mauutangan. Sigurado naman inermo na naman yun si ate. Hayaan mo na kahit paano tumutulong siya sa atin. Kinuha na ni Aling Sel ang cellphone at saka tinawagan ng panganay na anak. Bumalik na rin sa kwarto si Emilia dahil nakakaramdam ng pagkahilo.
Hindi na niya narinig ang pag-uusap ng ina at kapatid. Ilang sandali pa pumasok ang nag-aalalang ina sa kwarto. Ano po ang sabi ni Ate Kat? Pupunta daw sila rito. Hintayin na lang daw natin. Kakausapin daw niya yung kakilalang albularyo. Bakit may albularyo? Ikinuwento ko kasi sa ate mo ang nangyayari sa iyo eh. Baka daw nakukulam ka. Isa raw sa sintomas ng kulam ay ang paglalagas ng buhok. Sino naman po kaya ang gagawa nito sa akin? Hindi kaya si Aljun. Siya lang naman kasi ang nagbanta sa iyo eh. Nay! Nay, natatakot po ako. Baka kung anong mangyari sa amin ng magiging anak ko. Alisin mo yan takot mo. Mas lalo yung makakasama sa sanggol. Hindi ko po maiwasan eh. Hintayin na lang natin ang kapatid mo. Malalaman natin kung si Aljun ba ang nagpapakulam sa'yo. Gabi na nang dumating ang kapatid at albularyong sinasabi nito. Nakumpirma nga na may kumukulam kay Emilia. Dahil nagdadalang tao, hindi mapainom ng manggagamot ng dalang lang isang babae. Dinasalan na lang niya para bumuti ang pakiramdam. Kinabukasan na nang magising si Emilia. Mabuti gising ka na. Ang haba na kasi ng tulog mo eh. Ayos na po. Si ate at yung albularyo. Umuwi rin sila kagabi. Ikaw na lang ang pupunta sa bahay ng albularyo pag sumama ulit ang pakiramdam mo. Ano po ang sabi ng albularyo? May kumukulam ba sa akin? Meron nga. Isang babaeng lumabas sa tawas niya. Hindi po kaya ang kapitbahay natin. Baka gumaganti si Zenny. Sabi ng albularyo eh, hindi taga rito ang gumagawa nito sa'yo. Huwag mo nang pagbintangan ng kapitbahay natin. Tingin ko din sa kanila eh, hindi sila naniniwala sa kulam. Baka pagtawanan pa nila tayo at tuluyan na silang maniwala na naloloka ka na gaya ng kumakalat sa lugar na ito. Grabe naman sila sa akin. Kesyo ganito ako eh. Sasabihan na nila akong naluloka. Huwag mo na lang silang pansinin. Nag-usap nga pala kami ng ate mo. Napag-usapan namin na ibenta na ang bahay na to para meron kang magamit sa panganganak mo at pagpapagamot kay Neo. Saan po tayo titira kung ibebenta niyo ang bahay natin? Pansamantala doon muna tayo sa ate mo. Ang hirap naman po ng ganun. Wala naman tayong pagpipilian eh. Baka lagi lang kaming magtalo ni ate kung doon tayo titira sa kanila. Makisama ka na lang sa ate mo. Mabuti nga hindi siya napapagod na tulungan ka eh. Tsaka, mabuti yun na malapit ka sa albularyo. Sabi kasi matindi daw ang galit ng gumagawa sa iyo nito. Hindi kaya yung asawa ng lalaking pinatulan mo ang nagpapakulam sa iyo? Alam ko po na hiwalay na sila. Kaya nga pumayag ako na sumama sa kanya eh. Naniwala ka naman. Parang hindi mo naman kilala ang mga lalaki. Lahat ng kasinungalingan sasabihin nila makapanloko lang. Sorry na ya. Hindi na po talaga ako uulit. Matinding aral na to sa'yo. Sana maisip mo na kahit wala kang asawa, pamilya pa rin tayong matatawag. Makontento ka na sana sa mga anak mo, ha? Ilang linggo pang pinahirapan ng sakit sa Emilia. Lagi na lang siyang nakahiga. Tumanggi rin siya na pumunta sa manggagamot dahil pakiramdam niya mamamatay siya kung aalis siya sa kanilang bahay. Patuloy pa rin nakikiusap ang albularyo sa taong nagpapahirap sa kanya na tigilan na siya. Hanggang nagpatawag na ng kumadrona si Aling Sel dahil manganganak na ang anak, kahit hindi pa man kabuanan. Paglabas ng sanggol, wala na itong buhay at durog ang ulo. Doon din natapos ang paghihiganti na nagpakulam sa kanya. Bakit sana ko siya gumanti?
Dahil alam ng taong yon na labis ka masasaktan kung sa anak mo siya gaganti. Dahil sa mga kasalanan ko, iba ang nagbayad. Patawad, anak. Hindi ko sinasadya na madamay ka. Tahan na, anak. Baka naman mabinat ka sa kakaiyak mo. Pabayaan niyo po muna ako, Nay. Hayaan niyo lang ilabas ko ang lahat ng nasa tip-tip ko. O sige, ipagluluto lang kita ng pagkain, ha? Kailangan mo kasi magpalakas. Alalahanin mo, nariyan pa ang iba mong anak. Nalaman ko na nakunan nga daw si Emilia. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko para puntahan siya. Nangako kasi ko na lalayo na sa kanila. Ipinagdasal ko na lang na sana malampasan niya ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Matuloy na lumipas ang 1 buwan. Nakita ko na lang na iba na ang nakatira sa bahay ni na Aling Sel. Sabi ng bagong nakatira, ibinenta na sa kanila ang bahay na yun. At walang nakakaalam kung saan lumipat ang pamilya. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Lola Lourdes Abong. Hello po sa inyo, Lola. Hi kay Marie Dison ng Quezon City. Shoutout sa San Juan family and Brosula family from Bicol at kay Mama Virgilia Brosula. Ingat po kayo lagi. Shoutout sa Pastoral family and Rio Florida family from Bikutan, Taguig City. Hi kay Annalyn Pasamic from Singapore. Hi kay Allen Jewel Antonio Pascua from Pangasinan. Hello kay na Rosie, Russell, Rosie, and Claire. Hello po sa inyo. Shoutout kay Merwin Roque at Umilda family ng Sariaya, Quezon na laging nakasubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Hi kay Cherry May Lapasanda from Hong Kong. Hello kay Wilma Leses from Pioduran, Albay. Hi kay Ria Rose Galvez from Masbate. Hello kay na Jocelyn Baluyot, Roland Baluyot, Althea Orada at Akisha Orada from EJ Dulay, Lawang, Northern Samar. Hi kay Angelina Ignacio from California. Maraming salamat po. Shoutout sa Eneria family, lalo na kay Runalyn Eneria. Get well soon po. Shoutout sa Arco family, Tumaliwan family, and Balaw family from Tuguegarao City, Cagayan. Salamat po sa pakikinig ninyo. Hi kay Marlene Tubola. Hi kay Connie Rayoso Calcada. Hello kay Inang Ausa from San Narciso, Quezon. Hi kay Manuel Arenque from Palmera, Caloocan City. Shoutout sa Demelites family. Hi kay Jepoy from Marikina City. Hello kay na Beth Royo at Jasmine na laging nakikinig. Salamat po. Hi kay Raquel Hasigawa. Hello kay na Mr. and Mrs. Danny and Alona Aricheta from Quezon City. Advance happy birthday kay Aaron Ativo from Angeles, Pampanga. Shoutout kay na Jennifer Mangilinan, Romel Tablan, Romila Austria, Irene De Los Santos. Hello po sa inyo. Shoutout sa Tilan family from Surigao del Norte. Hello sa Solid Abangers na sina Ate Auring, Minda, Mary Ann, Kath, Ruth, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft. Salamat po sa inyo. Hi kina Arniel, Jonel, John Reed Arcos from Kabatuan, Iloilo, mga solid abangers din ni Miss Gwen. Hello kay I Love Traveled. Shoutout kay Maria Tess Nape at sa Nape family from Las Piñas. Shoutout sa Valdez family and Platero family from Tanawan, Batangas at kay Renren Ventura. Hi kay Malusuklan ng Cuenca, Batangas na nasa Riyadh, Saudi Arabia ngayon. Hi kay Jinky Santiago from Maykawayan, Bulacan.
Hello kay Lia Risa Abdul from Muscat, Oman. Hi kay Elizabeth Dungka from Pampanga. And shoutout sa mga senior citizen ng Pampanga. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat. God bless. 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 God bless.